What's up guys and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys ay pag-uusapan natin ay tungkol naman sa Ishihara. But before I start this video guys, please pakisubscribe po nating YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayo na-update kapag nag-upload po tayo ng mga bagong videos. So ang pag-uusapan natin ngayong araw na to guys ay tungkol sa Ishihara. Yan, so ang daming nagbe-message sa akin and also ang dami din nagko-comment sa mga comment section kung papaano ba daw yung Ishihara. Yan, so sa mga hindi po nakakaalam, lalo sa mga beginner dyan, so, ang Ishihara po ay ginaganap after po mismong araw ng examination kapag naipasa mo yung exam. Yan, so hindi ka na magpo-proceed ng Ishihara kung bagsak ka sa examination. Yan, may mga bumabagsak din po sa Ishihara. May mga nagtatanong sa akin at saka yung mga nakapag-Ishihara na din. So tinatanong nila sa akin kung pasado na daw ba sila do sa Ishihara. Kasi may mga doubt pa sila na paano daw nila malalaman kung nakapasa ba sila sa Ishihara o hindi. So may mga nagtatanong, madali po ba ang Ishihara? Paano ko po malalaman kung bagsak ako sa Ishihara? Ganon din yung mga tinatanong sa akin, yung mga nakapasa na sa examination. Tinatanong nila ako kung pasado ba sila sa Ishihara. Sasagutin po natin lahat ng mga katanungan na yan. So ang dami nag-aabang tungkol dito sa examinations. So kapag naipasa nyo po yung examination, ay magpuproceed po kayo sa Ishihara. Yan. So ang Ishihara po, sa mga hindi po nakakaalam, ang Ishihara po ay tungkol sa eye test. Yan. So ang itetest nila dito ay kung colorblind ka. Yan. So hindi po dito tinetest kung malabo yung mata nyo. So uulitin ko po sa inyo, hindi po check kung malabo yung mata nyo. Ang check po sa Ishihara o sa eye test ay kung colorblind kayo. Yan. So pwede po kayo maggamit ng salamin. Yan, pag nag-check po kayo ng numbers. May mga nakasabay din po ako ang mga nakasalamin. So may mga nagtatanong kasi sa akin na paano to malabo yung mata ko. So ang Ishihara po, ganito po yung itsura. Yan, check niya kung nakikita mo ba yung number na yun. Yan, so may mga bumagsak din sa Ishihara. Nung nasa Pilipinas pa ako, nung nag-interview pa ako dun sa harap ng POA o DMW na ngayon. Yan, so nag-interview ako doon dati. May nakilala akong parang halos kaedadan ko lang. Para mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Yung lalaki yata parang mga 24 years old na siya. Nag-exam siya. So interviewin ko sana siya. So anong nangyari kasi noon, nakita ko siya mag-isa doon nakaupo. Tapos nakilala niya ako. Tapos sinabi ko sa kanya magtitake ka ba ng exam. Tapos tinanong ko din yung edad niya kasi mukha pa siyang bata. Yun, so doon ko nalaman na parang 24 years old pa lang siya. Habang nakaupo kami doon, sinabi niya sa akin na may problema siya sa mata. Sabi ko, paano problema? Malabo ba? Tinanong ko siya ng ganun. Tapos sabi niya, colorblind daw kasi siya. So, ang ginawa niya ay may mga tinignan niya sa cellphone niya. Parang i-share up din siya. Tapos, check niya yung mga number doon. Tapos, parang tinatandaan niya na lang kung anong number yung andun sa mga Ishihara. Tapos, inintay ko talaga siyang makalabas kung ano yung mangyayari sa Ishihara niya at saka sa examination niya. Tapos, paglabas niya, malungkot siya. Tapos tinanong ko siya kung ano nangyari, kung bagsak siya sa examination. Well, ang nangyari doon guys, paglabas niya, tapos tinanong ko yung kung ano yung score niya. Ang score niya guys, mataas din yung naging score niya eh. Ang alam ko parang 100, parang, ang tanda ko nun parang 135 or 140 yung naging score niya. Yan. Kaso bumagsak siya sa Ishihara. Ang magpapacheck sa inyo ng Ishihara ay Koreano. Yan. So, sa Koreano, ipapakita sa inyo yung mga pang colorblind test. Ang mga nakasulat lang naman doon mga number. Yan. So mga number. Tapos kung wala, sabihin nyo lang opsoyo, mga ganon. Sa pagsagot pala, pagdating sa Ishihara, pwede kayong gumamit ng English kasi yung Koreano nakakaintindi naman siya ng English. So ang Ishihara, ginagamit lang siya sa eye test. Yan. Hindi mo naman kailangan na mag-Korean. Hindi naman tinetest doon yung pakipag-usap mo ng Korean. Yan. So pwede din naman kayo magsalita ng Korean, pwede din kayo magsalita ng English. Well, it depends din naman sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Kasi, pagdating kasi sa pakikipag-usap, dun siya papasok sa skills test. Pagdating guys sa Ishihara, ang dami nagsasabi na kung pasado daw ba sila sa Ishihara. Pagdating sa Ishihara guys, malalaman nyo kung bagsak kayo kung sasabihin mismo ng Koreano na hindi kayo nakapasa sa Ishihara. Ang gagawin ng Koreano, ang tanda ko doon sa mga in-interview ko na ganun, ang sabi ng Koreano, ang sinabi daw sa kanya guys, nung Koreano na nagpapa-eye test, sabi sa kanya, sorry, but you can go to Korea. Pag naipasa nyo lang yung exam, diretso na kayo sa Ishihara. So, napakadali lang doon. Well, ang gagawin nyo lang naman sa mismong room na yun, isusukatin lang naman yung tangkad nyo, tapos yung timbang nyo, tapos Ishihara. After nun, okay na, diretso na kayo sa labas. Yan. So, mag-iintay na lang kayo doon para sa skills test. Yan. So, sa amin kasi, sa KLT 18,
walang skills test na nangyayari. So gusto ko din sana maranasan yung skills test, kaso walang skills test that time because of the COVID-19. So yun, sabi naman ng iba, swerte daw talaga yung mga KLT 18, KLT 19. Ang alam ko yung KLT 20, parang mayroon na yatang skills test that time sa KLT 20. Pero sa KLT 18 saka 19, sure ako na walang skills test that time. Pero sa skills test naman, napakadali lang din naman. Ipasa nyo lang talaga yung examination. So sa lahat po ng mga mag-exam dyan, good luck po sa inyo, galingan nyo po. And sana po, kita-kita tayo dito sa Korea. Ibigay nyo lang po talaga yung best nyo. Good luck po sa inyong lahat sa darating na examination. So hanggang dito na lang po itong video natin na to. And see you again on my next video.